Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So ito, pag-uusapan natin yung mga sip-sip na kongresista, kung sino yung mga nakaupong, sabihin natin, mga nakaupong presidente, doon sila sumisip-sip. So dito, kitang-kita na natin ang tunay na kulay ng mga kongresistang binoto natin. So hindi lang yung binoto ko, pati sa mga binoto ninyo. Siguro may mga kongresista tayo na hindi sip-sip na ibinoto natin. Pero dito kasi mas makikita natin na maraming mga sip-sip na kongresista kung sino yung nakaupong presidente. Which is yan talaga yung totoong nangyayari. Excuse. Dito, ipapakita lang ni Senator Bongo kung ano yung naging kung ano yung magandang naidulot ng war on drugs na dating ah, alam niyo dating pinuri nitong mga kongresista natin ngayon parang ang tingin kay Pangulong Duterte isang masamang tao. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po muna natin itong naging statement ni Senator Bongo para magkaroon po tayo ng paghuhugutan sa nangyayaring pambabalahura nitong mga kongresista sa Tuwadcom. So ito, panoorin po natin. Lahat ng SONA 2016 up to 2021, 6 na SONA. Tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation po ang Kongreso at ang Senado. Dahil ramdam nila na may pagbabago po at tinupad ni dating Pangulong Duterte ang kanyang pinangako noon. Standing ovation. Tapos bakit ngayon sinisisi siya? Bakit ngayon mag-isa na lang siya? Hindi ba kayo nakinabang? Hindi ba nakinabang? Di ba? Totoo naman eh. Bakit ba binoto si Pangulong Duterte noong 2016 para maging presidente? Ano ba yung kanyang ipinangako sa atin? Although hindi naman natin sabihin 100% lahat ng ipinangako niya matutupad. Kasi sabi niya in 6 months, 'di ba, tatapusin niya yung problema natin sa droga sa Pilipinas kasi nga papunta na tayo sa narco politics, sa narco state eh. Pag sinabi narco politics, narco state, ang nagpapagalaw na sa gobyerno natin mga drug lord. Yung umiikot na pera sa gobyerno natin, usually galing na or nanggagaling na sa mga drug lord. So, sinasabi ni Senator Bongo rito na tinupad ni Pangulong Duterte yung pinangako niya nung siya ay nangangampanya. Nalalabanan niya yung illegal na droga. Which is totoo naman. Itinupad yun ni Pangulong Duterte. Siguro sa lahat, sa dami ng dumaang presidente na nangako na kanilang, halimbawa, ano ba yung mga ipinangako nila? Lalabanan daw yung korupsyon, lalabanan yung ganito, lalabanan yung ganyan. Pero, naramdaman ba ng taong bayan yung pinagsasabi nila? Pero kay Pangulong Duterte, naramdaman natin yung pinangako niya, nalabanan niya yung illegal drugs. Yun nga lang, hindi niya natupad yung 6 months kasi nalaman niya after 6 months na talagang ang problema natin sa illegal na droga is napakalalim na. To the point na nabanggit nga niya, di ba, na hindi na siya makapaniwala na ultimong gobyerno, kalaban niya na. Kailangan niyang kalabanin ng gobyerno dahil ang gobyerno mismo nasa ilalim na ng mga drug lord. Kaya nga itong mga kongresista, sabi nga ni Senator Bongo, which is totoo, di ba? During 6 years ng kanyang SONA, lahat ng kongresista, lahat naka-standing ovation, tuwang-tuwa. Dahil meron tayong Pangulong may paninindigan na lalabanan ng illegal na droga. Meron pa nga, di ba?
pinagmamalaki nila na gayahin nga daw ng ibang bansa yung ginagawa ni Pangulong Duterte. Yung iba pa nga, may mga bansa pa nga na lumalabas sa social media na gusto nilang hiramin si Pangulong Duterte at maging presidente ng bansa nila para labanan yung illegal na droga. So, 6 na taon, nakasipsip lang pala itong mga kongresistang ito. So, doon natin makikita na ang mga kongresista natin, yung mga congressman natin, nakadepende lang yan kung sino yung nakupong presidente para sa pansarili nilang interes. So, yun yung nangyayari ngayon. Lalo na ngayon na yung kanilang speaker ay pinsan pa ng presidente. Kumbaga, napakalapit nila sa kusina once na mayroon silang kailangang hingin na budget para sa kanilang pansariling siguro kung ano man yung project na gusto nilang ipatupad sa kanilang constituent, sa kanilang nasasakupan, hindi lang natin alam kung talagang yun para talaga sa kanilang nasasakupan o sa kanilang pansariling kapakinabangan, na hindi natin alam yun dahil nga wala namang bumubusisi sa budget ng mga kongresista. Pero yun nga, sinasabi natin dito, ganyan kasisipsip itong mga kongresista natin kung sino yung nakupong presidente. Kaya nga maniwala kayo, after ng 2028, panagpalit ng administrasyon, iba na naman yung magiging sayaw, iba na naman yung ikakanta nitong mga kongresista, depende kung sino yung uupong bagong presidente. Ang sinasabi lang natin dito, pinapakita lang dito ni Senator Bongo na ang mga kongresista natin, yung mga mambabatas natin, kasi may mga parte rin ng senador na naka-silent lang niya. Siyempre, andiyan si Ontiveros, na talagang galit na galit sa war on drugs ni Pangulong Duterte, na hindi natin maintindihan na lahat naman tayo nakinabang dun sa paglaban ni Pangulong Duterte sa illegal drugs. Lalong-lalo na yung mga kababayan nating mga OFW na iniiwan yung kanilang mga pamilya, yung kanilang mga anak dito sa Pilipinas para magtrabaho sa ibang bansa, na hindi nila nababantayan yung kanilang mga anak kung ito ba ay mga safe na umuuwi sa kanilang bahay. Pero nung naupo si Pangulong Duterte, naramdaman ng mga kababayan nating OFW, mga OFW, kayo po yung sumagot. Diba, nung panahon ni Pangulong Duterte, naramdaman nyo yung pamilya nyo, yung mga anak ninyo, safe na nakakauwi ng bahay nyo dahil yung mga adik hindi napakalat-kalat sa kalsada. Panahon ni Pangulong Duterte, tinutugis yung mga drug lord. Yung mga gumagamit, nagpaparehab, nagbo-volunteer, pumunta sa mga barangay, pumupunta sa police station, pumupunta sa munisipyo para magparehab kasi ayaw pa nilang mamatay. Ngayon, yung mga kinuha ng liwanag, yung mga tumaob na lang, ito yung mga ayaw umalis sa sistema at hindi naniniwala sa warning ni Pangulong Duterte. Kaya yun ang kinahantungan nila. Di ba? Itong mga kongresistang to, nakinabang din itong mga to. So, paano pamamaraan na nakinabang din yung mga kongresista? Siyempre, ang implementation ng war on drugs nationwide eh. So, yung mga nasasakupan nila, nakinabang dun sa war on drugs si Pangulong Duterte. Na supposedly, itong mga mambabatas na to, dapat ang gumagawa muna ng kanilang trabaho na maging safe yung kanilang nasasakupan. Pero ang ginawa ni Pangulong Duterte, kinover niya na lahat. So, ang gagawin na lang ng mga kongresista, pumalakpak na lang tuwing SONA. Dahil nakinabang na yung kanilang nasasakupan. Siguro, yung iba hindi nararamdaman dahil nakatira sa mga gated subdivision. Pero yung kanilang mga tauhan, yung kanilang mga kasambahay, bodyguard, driver, kinabang. Kasi nga nasa trabaho sila, so usually mga stay-in yung mga yan. So hindi nila nababantayan yung kailang mga anak. Nag-aalala sila kapag yung mga anak nila ay umuwi na galing sa trabaho or galing sa eskwelahan, lalo na kung gabi ang uwi, at least panatag sila eh. Bakit? Kasi nga wala nang pakalat-kalat na mga adik dyan sa labas. Lahat nagtatago na. Unlike ng mga nakaraang administrasyon, na tayo, kinakabahan tayo
na pag-uwi natin baka tayo mapagtripan, baka yung mga anak natin mapagtripan, hindi na makauwi ng ligtas. So ginagawa natin, tayo na mismo yung sumusundo sa mga anak natin. Talagang nag-aalala tayo ng sobra, lalo na yung mga OFW nating mga kaibigan dito, na talagang sigurado mas iba yung nervyos nila kapag yung mga anak nila umuuwi ng gabi, hindi nila mabantayan, hindi nila maprotektahan kasi nasa malayo sila eh. Siguro hindi lang yung mga OFW, pati na rin yung mga kababayan natin dito na halimbawa nasa probinsya, kailangan magtrabaho sa Maynila o sa ibang lugar na wala yung sa bahay nila. So mga yan, mga nag-aalala. Aminin man natin, kayo po, di ba? Kayo mga nasa wala sa bayan ninyong mga trabaho, kailangan nyo magtrabaho sa ibang lugar. OFW or dito inter-island or sabihin natin sa ibang lugar dito sa Pilipinas. Nakakaramdam kayo nung mga panahon na hindi pa si Pangulong Duterte nakaupo na nangangamba kayo. Pero nung naupo na si Pangulong Duterte at ang marching order niya, ihinto ang drug problem natin, lahat tayo nakinabang, lahat tayo naramdaman natin na tuwing lalabas tayo ng bahay, wala na yung mga pakalat-kalat na addict yan. Diba? Naramdaman natin na safe yung lugar natin. Pero bakit ngayon, sabi nga ni Senator Bongo, bakit ngayon? Na parang ang labas ngayon kay Pangulong Duterte dahil sa nagkandamatay itong mga drug lord na to, siya na yung pinakamasamang tao ngayon. Na supposedly, nung una puring-puri sila. Na ang tingin kay Pangulong Duterte is Superman dahil nga tinrabaho niya yung mga drug lord. Kaya ngayon parang naniniwala na tayo ng sobra na yung sinabi ni Pangulong Duterte na ultimong gobyerno kalaban niya during war on drugs. So sinabi rin niya doon sa mga interview niya na after niya bumaba bilang presidente, sigurado gaganti yung mga ulupong na to, which is nangyayari na ngayon. Na gobyerno na mismo ang gumaganti sa kanya. 'Di ba? Imbis na ang gumaganti yung mga drug lord, ang gumaganti yung mga mambabatas natin. Na hindi natin alam na baka sila ba inutusan o sila na talaga yung tinuturing na na sabihin natin na sindikato ng gobyerno natin. Parang totoo na nga rin yung sinasabi rin ni Colonel Espinido, 'di ba? Diyan sa Quad Committee pinag-anoan din niya na nagbigay nga siya ng statement na yung PNP ang pinakamalaking grupo daw ng sindikato sa gobyerno. Kung titingnan natin, kung ibabangga natin doon sa sinabi ni Pangulong Duterte, parang totoo na nga. Kasi nga, ito na yung balik kay Pangulong Duterte pagkatapos niyang labanan yung war on yung mga drug lord, pagkatapos niya i-implement yung war on drugs. Ito na yung balik sa kanya ngayon. Hindi nga siya makasuhan dito sa Pilipinas, pero yung gobyerno, may mga gumagalaw sa gobyerno na nakikipagtulungan sa ICC. Isipin nyo bakit hindi sila magsampa ng kaso dito sa Pilipinas? Mas ginusto nilang magsampa ng kaso sa ICC. Kasi sa ICC, alam nila na may galit sila kay Pangulong Duterte dahil nga pinagmumura niya yung mga to So dito sa Pilipinas, hindi sila bilib. So dapat nga rito magalit pa nga dapat yung Supreme Court dito sa mga yung lumapit sa ICC. Parang alam niyo yung wala silang tiwala sa mga judges natin dito. So ano pa yung silbi ng mga hukuman natin dito kung itong mga nasa gobyerno wala nang tiwala? 'Di ba? Siyempre, sabi nga ni Pangulong Duterte, mag-file kayo ng kaso rito, haharapin ko. Kasi sinasabi nila rito, ayaw humarap ni Pangulong Duterte sa ICC, ayaw humarap sa Quad Committee. Ano ba yung sinabi ni Pangulong Duterte? Magsampa kayo ng kaso, haharapin ko sa korte yan. Which is hindi naman nila ginagawa. Di ba? So, nakakalungkot, sabi nga dito ni Senator Bongo, na dati, ang dami nyo pumapalakpak ngayon, bakit mag-isa na lang si Pangulong Duterte?
Kumbaga dito, iniwan na sa ere. Which is expected naman yan ni Pangulong Duterte na kasi during sa unang SONA niya, kung di ako nagkakamali, diba sinabi niya nga niya doon na parang ipinahiya nga niya tong mga kongresista doon na sinasabi niya, puro kayo palakpak, pero hindi niyo naman ako sinuportahan nung ako ay nangangampanya. Diba? Doon pa lang napahiya na yung mga kongresista na yun. So siguro dahil napahiya ron, ito yung gumaganti na sila ngayon, nagagamit na sila ng mga drug lord na kumbaga ito na yung sinasabi ni Pangulong Duterte, nagaganti yung mga ulupong at ginagamit ngayong gobyerno. Ang mga kababayan nating Pilipino, dinipensa ni Senador Christopher Bongo si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kampanya ng dating administrasyon kontra iligal na droga. Ito ay sa gitna ng investigasyon at pagdinig sa ilalim ng House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng mga isyu na ibinabato sa kampo ng mga Duterte. Kabilang na dito ang mga aligasyon ni retired Police Colonel Royina Garma, partikular na ang umano'y reward system sa mga pulis na makapapatay ng mga personalidad na sangkot sa illegal drug trade. At kasabwat umano dito ang senador. Itinanggi rin ng mambabatas ang pagkakasangkot sa umano'y reward system ng isang Ermina Espinosa alias Muking na dating Assistant Secretary noong panahong Special Assistant to the President si Senador Bongo. Wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. At ako naman po, senador na po ako 2019 po ako naging senador. Dim resign na po ako October of 2018 nung tumakbo po ako bilang senador at wala na po akong kinalaman sa day-to-day operation ng President Rodrigo Duterte. Bunsod nito, tinitingnan na rin ang mababatas ang pagsasampa ng kaso laban kay Garma. Kung kakailanganin po, pinag-aaralan po ng aming legal team. So yun talagang dapat gawin dito kasi puro baseless nga yung mga akusasyon. Kasi madali lang mag-akusase. Ngayon, di ba, kung ikaw nag-iimbestiga, dapat ang imbestigahan mo, maliban doon sa kanyang mga statement, yung kanyang ebidensya. So dito, wala namang inilabas na ebidensya si Garma. Puro ang nilalabas niya is puro affidavit lang, na kwento-kwento niya lang, na pinaniniwalaan ng mga walang utak. Ba't nasabi natin mga walang utak? Kasi kung ikaw nag-iimbestiga, bakit maniniwala kasi isang statement lang? So dapat hanapan mo ng pruweba. Asan yung pruweba mo? Sinasabi mo may reward system. Sino-sino yung mga tumanggap doon sa reward system? Imposible naman sabihin mo na, ano yan confidential yan eh. Hindi natin pwedeng sabihin kung sino-sino yung mga nakatanggap. Mukha mo. Yung confidential funds nga na nagawa ng paraan na ilabas kung sino-sino yung pinaggamitan ng confidential funds. Dito hindi niyo mapapalabas dito, di ba? Doon pa lang makikita niyo na puro hearsay. Kaya nga hindi nila dinadaan sa korte dito sa atin. Kasi nga wala silang matibay na ebidensyang pwedeng ilatag na ipapakita na talagang may nangyaring EJK sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Ngayon, sa korte ba pwede mong sabihin, ang gagamitin ng ebidensya lang, yung affidavit mo lang na sinasabi mo na nagsasabi ka ng totoo? Kung ganon, ibig sabihin, magkakaproblema. Tulad yung kay Kerwin Espinosa, kung pagbabasihan nyo yung affidavit niya sa Senate Blue Ribbon Committee nung panahon ni Pangulong Duterte, tsaka yung affidavit niya ngayon. So, sino sa dalawa yung totoo? Kung wala namang ebidensyang may lalabas, yung nag-aakusa, tulad ni Kerwin Espinosa, puro kwento lang naman. So, paano i-cross-examine yan? Kasi ang problema dyan sa Tuwad Committee, walang cross-examination. Ang nagdidikta lang dyan kung sino yung nagsasabi ng totoo at sino yung sinungaling, yung mga nakaupo sa Tuwad Committee. So, kahit pa sabihin natin yung inaakusahan nila ay nagsasabi ng totoo, kapag ang nasa utak ng mga nakaupo sa Tuwad Committee, sinungaling yon, wala ka na magagawa.
antayin mo na lang, tawagin kang sinungaling at ipasite in contempt ka para baguhin mo yung script mo. So kahit na hindi ka nagsisinungaling, mapipilitan kang magsinungaling kasi gagamitin na ng Tuwad Committee yung kanilang pambabraso, yung kanilang pambubuli sa pamamagitan ng pagsigaw-sigaw, pagsira ng pagkatao mo. Hindi kredibilidad yung sinisira sa iyo eh. Yung pagkatao mo yung sisirain nila hanggang sa mapuwersa ka na dahil nga siyempre may pressure na sa iyo, ipakukulong ka. So sasabay ka na lang sa kwento na gusto nilang mangyari. Tulad ng nangyari ngayon, 'di ba? Dahil nga bumaliktad daw si Garma sa kanyang mga pinagsasabi, hindi na siya pinasite in contempt. Kasi nga sumayaw na siya doon sa tugtog na gusto ng mga Tuwad Committee. Kaya nga maganda yung ano rito ni Senator Bongo, nakasuhan itong sila Garma. Kasi nga, puro baseless yung kanilang mga sinasabi at paninira na. Para at least magkaroon siya ng magkaroon siya ng pagbalanse sa pag-iisip niya itong si Garma kung totoo ba bang mga pinagsasabi niya. Di ba? Kasi kung, halimbawa, tulad niya, may reward system daw. Eh kung itanggi, or wala siyang maipakitang mga pangalan na tumanggap ng reward money, paano niya patutunayan yung nagkaroon ng reward system? Eh ultimo mga dating PNP chief itinanggi yung reward system. Paano niya patutunayan yun? So doon pa lang medyo malaki na yung magiging problema ni Garma rito na posible pa nga siyang bumaligtad uli rito. Sabihin niya rito na pinilit lang siya ng Tuwad Committee. Eh kaso ang problema, itong mga Tuwad Committee, hindi to pwedeng kasuhan. Kasi palalabasin nila rito yung laging sinasabi in aid of legislation. So meron silang immune sila sa lahat ng klase ng kaso kasi nga in aid of legislation. So diyan sila magtatago. So ano lang ba yung pinaka-purpose nitong Tuwad Committee? Siraan lang yung mga Duterte hanggang 2028. Kasi ang gusto nilang maupong presidente ay yung kanilang puon, si Tambi. So, yan po yung aabangan natin hanggang 2028. Talagang madugo pa yan. Isipin nyo, at tandaan nyo yan. Hanggang 2027, hanggang 2028, magiging madugo pa yan. So, tingnan natin kung kaya nila ipasite in contempt sila Pangulong Duterte kasi iimbitahan din daw nila at willing naman umattend si Pangulong Duterte. Sabi niya doon sa last statement niya, na-attend siya sa Quad Committee, diyan sa Quad Committee na yan. So, tingnan natin kung kaya nilang ipasite in contempt si Pangulong Duterte sa mga susunod na hearing. So, yan po yung abangan natin. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.